So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest natutulog sa inidoro. Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Ang kaisa-isang gobernador sa kulungan na tinitiktikan ng bayag sa muka ng mga kakosa niya. The biggest sinungaling. Walang research, walang kredibilidad, tangang-tanga. The biggest duwag. Ang kaisa-isang gobernador ng kulungan na ang unan ay inidoro. Norman, gusgusin, hagisan ng inidoro sa ulo ang putang inang nangyari. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong 6 na content ukol kay Francis Leo Marcos, mga kahombre ko. Alam nyo na. In 3, 2, 1, go! Ukininam! Mga gago, ukininam. Gatas! Nagatas! Sa last video ay tinalakay natin ang sari-saring mga publikong impormasyon kay Francis Leo Marcos at pagpunta na rin natin mismo sa kanyang bahay, mga kahombre ko. Magkakaroon tayo ng marami pang content kay FLM at hihimay-himayin na lamang natin ito. Meron pa po tayong mga 15 days, no, kung saan ay siya po ang bidang-bida sa aking YouTube channel. Gagawin natin itong record of all times. Kumbaga, sabi mo Norman gusgusin, iko-content mo ko daily. Twice, tama? Kung hindi ka pipirma ng waiver, araw-araw kang babangungutin. Alam mo kung bakit? 2 beses isang araw magla-live ako para lang sa'yo. 2 beses ang araw, kakanain kita. Huwag kang mag-alala. Gagatasan kita daily. Ginatasan ka na nga. Winasak ka pa. The best ever combination. Di ba? Ating simulan sa paratang niyang peke. At hindi daw pagmamayari ni MG ang Dodge Challenger. Nako, Norman Mangusin, nakulangan ka sa research. Dapat talaga sa'yo, pinapabalik sa loob ng kulungan at pinapatulog sa inidoro para naman kahit papanaw, ikaw ay magising-gising. Sa pagdayo ni MG sa bahay ni FLM, nagawa nitong gumamit ng Dodge Challenger. Sa mga taong nakakilala sa akin, sa mga kaibigan ko, mga kahombre ko, o sa mga totoong mga kaibigan, alam nyo ang tunay na storya na akin talaga at matagal na yan sa akin. At yan ay patutunayan natin today. At naku, gusgusin, kung ako sa'yo, naku, isa na naman tong malaki-laking kahihiyan. So kung ako sa'yo, balutan mo ang tenga mo at mura-murahin mo na lang ako. Baka sakali pang masalba yung iyong ego. Kasi dito, man, for sure, wasak ka na naman. O, ito, nakita ang license plate ng kotse at nagawang ipasilip ito ni FLM. Yan ang mali ni FLM. Hindi niya alam na binebait ko lang siya. Anong tingin mo sa amin? Tangang katulad mo? Halatang halata na itong tao na ito, mga kahombre ko, ay walang logic. Paano naman nangyari na ang isang plaka nasa loob ng kotse? Sinadya ko yon. Kinalas ko, inilagay ko doon, and then pinabidyo ko sa editor ko. Planado yon.
Ay, nako! Kasi alam ko na i-check mo yon. Tama talaga ang hula ko, di ba? Ang galing, di ba? Oo. Nako, Norman Mangusit, itutuloy ko pa ba to? O talagang nakakahiya na talaga, ha? Eto, mga kahombre ko, kung maaalala nyo, last year, this month, meron din tayong binate. At kumagat din siya sa napakalaking bait ko at siya ay nawasa. Alam niyo naman yan, tama? Eto na, siya na ang susunod, mga kahombre ko. Nagsayang daw siya ng gasolina doon sa kanyang Challenger. Challenger, ha? Yung Challenger, hindi sa kanya. Eto, ebidensya. Ayan na may-ari. Ano, kala ko ba sa'yo yung Challenger po? Kinag-ina mo, apakasinungaling mo rin. Ayan ang record, oh. Oh, may pa-Challenger. Ano na? Nakala ko ba sa'yo yung Challenger? Ay nako, FLM! Pati ba naman ang tao, no? Na hindi naman public figure, dinadamay mo dito. At hindi lang yun, mga kahombre ko. Sinabi niya pa yung full name, yung full address ng tao o babae na nakapangalan sa Dodge Challenger ko without even researching. Iyan ang problema. Ang nakapangalan ay Lopez. Wala kang research? Nakapublic ang aking status relationship, ang aking status sa social media. Nakakahiya ka naman, Mangusin. At dahil dyan, pwedeng-pwede na kitang kasuhan. Ako po. Nako, mukhang madadali ka dito, Mangusin. Hinihintay ko lang ang mga sandaling ito, di ba? Nagbanggit ka ng pangalan, binuo mo. Binuo mo pa yung address. Ha? Yung address ng tao na ito. At hindi lang yon, mga kahombre ko. Inilabas niya publicly yung information ng sasakyan ko. Hindi ba nilalagay mo sa hindi maganda ang aking kalagayan? Mamaya niyan, may kumopya ng mga dokumento ng sasakyan ko, gayahin at gamitin sa masama. At mamaya niyan, Norman Mangusin, may mangyaring hindi maganda sa taong nakatira sa address na iyong binigay. Oo. Hindi ka ba naaawa sa mga tao na ganyan? Ganyan na ba talagang kaliit ang kokote mo? Hindi ka ba natatakot na baka mamaya malaking tao pala yung Lopez na yon? Hindi ka nagre-research. Kaya ka naman pala nakukulong! Banat ka lang ng banat. Humanitarian person ka pa niyang po. Putang ina! Nako. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang, dumating si TapTapSend, mga kahombre ko. At meron ka pang extra $20, mga kahombre ko, sa una mong pagpapadala using my code. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan.
naman nangyari na ikaw ay humanitarian? Ano ba ang pagkatao at pagtingin mo sa mabababang tao ang meron ka sa puso mo? Yung mga tao nga parang basura lang sa'yo. Without even thinking, naglabas ka ng mga personal information ng taong walang kinalaman sa ginagawa natin dalawa. Akala mo ba matatamaan ako nun? Baliw. Ako, tatamaan ng ganon, Norman? Hindi ka ba nag-iisip? Ha? Kaya nga, ang tagal ko na sa larangan na to. Hindi lang ikaw. Napakarami ko ng pinabagsak na tao na ganyan ang ginagawa at layunin tulad mo. 'Di ba? Ang sinungaling sa social media simula ng Repentance Day ko ay walang lugar dito. Lalo na at napatunayan ko na ikaw ay maraming nabudol at na-scam. Mas lalo tuloy ako nang gigigil sa'yo. Ha? At ito pa, Norman. Ha? Knock-knock sa utak mong walang laman. Ako ay OFW. Matagal ko na yang sinasabi. Matagal ko na yang pinaglalaban ang mga mahal kong OFW. Kapwa ko OFW. Napakasait sa aking malaman na napakarami mong OFW na naloko. At dahil dyan, hindi kita tatantanan. Siyempre, minimum yon, Norman. Minimum yon. At ito pa, baka naman mamaya sabihin mo, dahil nilabas ko yung address mo, kaya mo nilabas yung address ko. Mali! Kasi yung address mo ay dahil sa katangahan mo kaya lumabas. Hindi yun dahil sa akin. Oo. Ano to? Saan galing to? Galing ng BF International, galing ng Francis Lee Marcos, Best International. Okay, galing London. Graduation ko. Ba't ako wala? Galing sa school. Ay, puta. Ikaw yan! So in short, may consent yung ginawa ng mga taong ilabas yung full address mo. Kaso mangusin, sa akin, wala kang consent, boy! Alam mo ba na yung nakalagay na yon na address ay ancestral house ng pamilya ng misis ko? Nako! Nako po, mangusin! Matatanda pa naman ang nakatira doon. Inilalagay mo sa alanganin ang sitwasyon nila dahil sa kawalang utakan mo. At dahil dyan, maghintay ka, hindi man sa akin manggaling, baka sa iba. Good luck sa'yo, man. Ikaw yan. Pero huwag ka mag-alala. Sa akin, walang problema. Pero sa ibang mga tao na nadamay mo, baka meron. At eto pa, mangusin, makinig ka. Yung tao na binanggit mo, bago ka dapat nagbanggit, inisip-isip mo muna kung ano ba ang background ng tao na ito. Okay lang ba? Nabanggitin ko ang pangalan nito o hindi? O kaya naman baka mamaya maalanganin ako. Nagbanggit-banggit ako ng mga pangalan, tas hindi ko naman kayang back-upan ng itlog kung ano man ang magiging consequence sa buhay ko. Nako, Norman! Malaking problema na naman yan. Ang tsamba mo last time, yung mga witnesses, hindi pumunta. Papaano kung yung mga witnesses this time bumalik at totoong puntahan ka every hearing hanggang sa dulo at ikaw ay literally makonvict na. At matulog ka na ulit sa inidoro mo. At ang problema pa dito, mangusin, meron kang mga nakakalabit na strings sa underground na hindi ko na lang sasabihin sa'yo. Oo. At dahil ikaw ay nasa mundo ko rin, mag-usap tayong dalawa. Hindi ko na to ipe-precise. Nasa mundo kita. Nasa mundo mo ko. Alam mo na yung ibig ko sabihin. Ha? Dapat
dapat bago mo ko hinarap, inintindi mo muna kung ano ba talaga yung posisyon ko sa ilalim. Bakit ang tanga mo? Ha? Yung mundong ginagalawan mo, ginagalawan ko din. Hindi ka ba natatakot? Na ako, nahawakan ko na yung lalim mo. Pero ang problema mo, yung lalim ko, hindi mo pa nahahawakan. Dapat nag-isip ka muna. Dapat nag-research ka. Baka magulat ka pag totoong nag-research ka. Baka mamaya bigla ka na lang mawala. Ha? Sa internet. Oo. Bakit kasi hindi ka nag-iisip? Sige, abante tayo. Binirify ko, hindi naman pala sa'yo yung challenger. Okay ng ina mo. Nakasala pala sa bangko. Okay ng ina to. Ayan yung challenger na ginamit mo papuntang BF Homes. So, ayan o. Naka-encumbered sa BDO naka-encumbered sa BDO Unibank. Ayan o. Ayan o. Naka-encumbered BDO Unibank. O, para makita mo o. Ayan o. Naka-encumbered sa BDO Unibank. Yung challenger na pinagyayabang mo na sa'yo. Ayan o. Yung ginamit mo doon sa BF Homes na pagpunta, di ba? Ayan. Pinanood ko yung video mo. Oo. Ayun, nakuha ko plate number mo. O, NIN. Malamang Norman Mangusin. Eto ang video ha, para alam mo. What's up sa mga ka-hombre ko dyan? Makagago-what's up na naman niya pala to. At syempre, eto na yung araw na pinakahihintay ko. Kung saan, magda-down na tayo through this Watson bag, paper bag, ng ilang milyong pera. Ilang milyon ba to? Puta, hindi ko alam. Ilang milyon to? Ilang milyon to? Ilang milyon to? Ilang milyon to? Tatanong nyo, kahombre, ikakash mo ba yan or what? Hindi ko yan ikakash. Para sa akin, tanga at bobo lang at walang utak, siraulo, mongoloid lang. Yung tao na nagkakash sa kotse. Ang kotse, hindi yan investment. Kaya dapat sa kotse, nagda-down ka lang and then monthly mo siyang babayaran. Minimum of 3 years para hindi ka naman talagang nabobo ng tuluyan. Bakit ka mo? Kasi instead na i-cash mo yung amount, for example, itong muscle car na to, ang worth niya paglabas ng kasa ay around 5 million. So kesa kaya ko namang i-cash yun, wala namang problema doon, pero sayang eh. Better na mag-down na lang ako ng mga 2M, ganyan. Tapos yung mga 3M, 2M something, ihulugan ko na lang monthly. Kasi, bakit? Utak ha, huwag tayong bobo mga kahombre ko. Yung, let's say, 3 million, no? 2 million, di naman. Yung 3 million, pwede mo yung i-invest. At dahil matalino ka, i-invest mo yon. Paaanakin mo yung 3 milyon na yon. Yung 3 milyon na yon na sana ikinas mo, ibinayad mo, yun yung ibabayad mo ngayon. Doon sa kulang. Doon sa kulang para makompleto mo yung kotse. And now, once na natapos na after 3 years, nandun pa rin yung pera mo, so nagkaroon ka ng libre na pera. Kung matalino ka, ganyan ang gagawin mo. Chill ka lang sa life, man. Mahaba pa ang buhay ng mga masasamanda mo. So, you know, take time to realize kung gaano ka kabobo or katalino. So, this is the day, mga kahombre ko, makukuha ko na yung kotse ko ngayon. Eto na yan, let's go. Yes! We've made it, boys. Ito na yan. We've made it. Maraming salamat siyempre sa misis ko at sa mga kahombre ko na lagi sumusuporta sa akin. Kung wala kayo, wala talaga ako dito. For real. Kita mo yan, Mangusin? Napakasinungaling mo. Brand new yung kotse ko, 2023 Dodge Challenger. Di ba? 2023 Dodge Challenger GT. Okay? Sa akin yan, Norman Mangusin. Wala ka naman kasing pamilya.
Kaya wala kang idea, wala ka rin naman talagang kwentang ama, kaya wala kang idea, wala ka rin naman mga properties, lahat ng mga papeles mo peke, titulo peke, kaya wala kang idea sa pagbibigay ng properties bilang padre de pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, wala ka kasing ganon. Look at yourself. You are a sad old man. Di ba? Nakakalungkot. Nagla-live ka, ang background mo puting dingding. Wow. What a life. Yan ang nakakatawa. Yan ang dapat mong pagtawanan. Huwag yung buhay ko. Yung buhay ko ay masaya. I am here to dislocate you sa social media. Oo. Eto na yon, man. Okay? Naka-encumbered, ibig sabihin, nasa Unibank, BDO Unibank, hulugan. Naka-encumbered doon, hindi pa siya naguhulog. Kinagina mo, ako pa yung ungguyin mo, taratado, hindi mo alam kaya, I can pull a string. Malamang sa malamang. Sabi ko nga sa video ko 2 years ago. Hinuhulugan ko to. Alam yan ang publiko, nakapublish tong video na to noon. Nakapublish yan. Maraming nakapanood dyan. 300,000 ata yung views niyan. It's clear. Sino ba namang syunga ang magkakash ng kotse na ang kotse ay bumababa ng value? Ha? Halatang hindi ka negosyante. Wala ka talaga. Diyan pa lang sa choice mo na yan, hindi ka negosyante. Real talk, man. O ayan, clear na sa utak ng mga tao. Diyan pa lang, hindi ka negosyante. Kahit sino pang bilyonaryo, ha? Hindi naman yan magbabayad ng cash, lalo na kung totoong galing ka sa legal. Hindi ka maglalabas ng ganung pera because you know na instead na ilabas mo ang 5 milyon, tama, pwede mo naman yung i-invest sa ibang bagay, yung 3 milyon, 2 milyon lang ipapasok ko. Magkano lang naman ang monthly dyan? 50K, 60K, it doesn't matter. Bayaran ko na lang monthly. Yun naman ay kung ikaw ay legal. At isa pa, Norman Mangusin. Wala naman akong sinabi na napakayaman ko. Malamang yan lang ang kakayanan ko. Isang simpleng negosyante lang ako at YouTuber. Anong ine-expect mo sa akin? At wala akong backer. Hindi naman ako tulad mo na bigla na lang lumabas from pagiging pastry baker, di ba? Sa bakery ka nagtatrabaho, di ba? Tas OFW ka. Tas biglang naging trilyonaryo ka. Ayun ang questions. Ayun ay dahil illegal ka, tama? Wala namang magiging ibang kasagutan dyan. Ako kasi, Mr. Mangusin, ang buhay ko ay bukas na libro. Alam yan ng mga taong nakasubscribe sa akin. At nakasunod sa buhay ko. Okay? Wala naman akong tinatago. Malamang hulugan ko yan. Malamang, kotse lang yan. Hindi naman yan investment. Sinabi ko rin sa video ko 2 years ago, trippings lang yan. Pagpapayabang ko lang yan. Dahil sa tingin ko, deserve kong magkaroon yan. First time ever ko tong gagawin sa buhay ko. Kung saan, hindi naman, I don't think na investment to, pero para lang to sa kaligayahan ko. Kasi matagal ko na tong pinapangarap and I think I deserve this. This time, yung sarili ko naman ang papaligayahin ko by buying myself my ultimate dream car. Tama! Yun lang! Durog na durog ka na, boy! Ano na? Kaya naman pala nung last live mo, hindi mo na mabanggit-banggit ang challenger. Kinakain mo na naman ang bayag mo. Ikaw talaga yung totoong lumalamon pabalik ng bayag mo. Wala ka na nun, man. Tapos na. Kinitilan ko na ang credibility mo nung pinuntahan kita dyan. At alam mo yon dahil Gagawin ka namin katuwaan ng mga supporter ko. Di ba?
Taina mo makagago. Araw-araw kita mumurahin, taratado, minuminuto. Pukin ang ina mo. Kita mo na? Alam mo naman pala talaga na nandyan ako. Patanggi-tanggi ka pa. In fact, tignan mo naman na itsura mo, kabadong-kabado ka. You are pale as a Popeye movie back in the day. Ganon kang ka-pale. Ganon ka-black and white yung nangyari sa pagmumukha mo. Ganon na ganon, man. Tulad ng mga episodes ng Popeye the Sailor Man noon. Ganon itsura mo. Pale. Nothing. Nakakahiya, di ba? Isipin mo yon, ikaw mismo nagbabaon sa sarili mo. Naghahanap ka ng credibility mo ngayon, kaso papaano, puro ka kasinungalingan. Pangalan mo nga, hindi mo masabi na ikaw si Norman Mangusin eh. Papaano ka naseseryosohin ng mga tao ngayon? Wala na, tapos na. It's over. At paano ka naman nakakasigurado na hindi ako naguhulog dito? Sa tingin mo, katulad mo kung irresponsabling tao, alam mo halatang kulang ka sa research. Bago ko bumili ng aking magandang muscle car na sinasabi mong pangit, para sa akin yun yung pinakamagandang kotse sa buong mundo. Ha? Kasi yun ang kauna-unahang kong muscle car. Oo. Hindi ako tulad ng ibang mga influencer Mangusin na bumili ng mga GTR, Lamborghini, Ferrari, tas maya-maya lang hindi mo na makikita. Yung akin, nandyan lang sa garage ko. Alam yan ng mga tao na nakapaligid sa akin. Hindi ako nagsisinungaling at hindi ako kasing sinungaling mo. Ha? Kahit kailan, hindi nagpalit yan. Ayan at ayan ang sasakyan ko all this time. Sa totoo lang, Mangusin, kaya ko naman talagang bayaran na agad yan eh. Ginamitan ko lang nito. At isa pa, bago ko yan binili at tinupad ang pangarap ko, pinasaya ko muna ng matindi ang asawa ko at ang aking mga anak ay sinecure ko. Hindi mo alam yan. Kasi wala ka namang pamilya. Wala ka nun. Wala ka nun. Bago ko ginawa yan, alam mo ginawa ko, inayos ko muna yung pamilya ko. Minake sure ko muna, na mabubuhay sila forever. At minake sure ko na itong Challenger na to, matatapos ko. In fact, after 2 years, fully paid ko na. Eto o RCR! Kita mo na, you came out short. At sabi mo pa, hindi rehistrado ang sasakyan ko. Baliw ka. Ikaw lang naman ang bumibili ng second hand. Yung kotse mo kasi, karag-karag ng expedition. Yan, ginagamit yan sa mga punerarya. Ibay mo, ang mga sasakyan ko. Mga sasakyan ko, brand new. Real talk lang, ha? Ano? Ano? Pahiya ka na naman. 2023 ko yan binili. 2025 ngayon. Malamang may free 3 years na rehistro kapag brand new mo binili. Hindi mo rin alam yon. Grabe na. Ano pa ba, Mangusin? Itutuloy ko pa ba tong kahihiyan mo na to? Nakakahiya. 20 minutos na nakakalipas and you are being roasted. My God! Alive! Partida na yan, hindi ka pa namamatay, kaya hindi mo pa nararamdaman ng impyerno. Pero ramdam mo na yun ngayon. Nako, Mangusin. Oh my goodness, man. Nako po. Ano? Nabait ka, no? Kawawa. Ako, RCR, hindi mo makukuha hanggat hindi mo fully paid ang gamit. Nakakahiya na. Kininam. Kininam. Alam mo ba, FLM, nasabi ko sa vlog, di ba? Kasi syempre, mapapanood nyo to. Once na napanood nyo na ginastusan ko talaga misis ko ng 2 milyong piso para sa kanya mga bag. Di ba? Napanood nyo naman yung vlog ko na yon. So this time, yung sarili ko naman ang papaligayahin ko. Ayan nyo, no? May date. Magkalapit itong date na to at yung date ng pag-upload ko sa pagbili ko ng Challenger. Kasi pinasaya ko muna ang misis ko. Mahal na mahal ko yung misis ko at ang aking pamilya bago ko paligayahin ang sarili ko. So isipin mo to, Mangusin. 2 million pesos ang ginastos ko sa challenge ng misis ko na ako yung nagbigay.
2 million yung dinown ko. 4 million na yon. Sa tingin mo, Mangusin, hindi ko kayang i-cash yan. 1 million na lang ang kulang. Putang ina! Matalino lang talaga ako. Hindi ako kasing bobo mo na peking negosyante. Nakakahiya. Putang ina! At ito pa, Mangusin. Wala ka nang maibubuta sa akin. Kasi nagkamali ka ng binangga mong tao. Ako, yung nag-iisang influencer sa buong social media na totoo. Ako yung pinakatotoo sa lahat. Wala kang maibubuta sa akin. Isa lang ang pwede mong ulit-ulitin. Mag-sign ka ng waiver. Suntukan tayo. Huwag mong iligaw yung usapan, ha? Ang usapan dito, pumirma ka ng waiver dahil wala kang bayag. Pinuntahan na kita dyan. Hindi mo ko nilapag. Oo. At least ako, yung baka sasakyan ko, pangalan ko talaga, Francis Leo Marcos, kahit verify mo. I-verify mo sa LTO at saka sa SPG. Totoo ba yan? Iba naman ata ang sinabi ng NBI kay Senator Erwin Tulfo. Tinanong nyo na rin ba kasi marami yung bahay niya, sir, yung mga sasakyan niya, yung mga nakikita ho natin ng mga mamahaling sasakyan, saan daw ho galing yun kung wala ho siyang negosyo? Sir, unang-una sir, kasi yung sa bahay sa Green Meadows, sir, binerify namin, hindi naman sa kanya yung sir, in fact, hindi siya ang umuupa doon. Tapos yung sinasabi niya na bahay niya, sir, dun sa pinakikita niya sa social media, hindi naman sa kanya yung sir, Yung sa Green Meadows, hindi niya bahay yung sa Green Meadows, hindi lang siya? Hindi po. Sa nakapangalan sa ibang tao? Opo. Okay. Yung sa Quezon City, hindi din po sa kanya. Yung mga sasakyan, hindi din sa kanya, sir. Hindi nakapangalan sa kanya mga sasakyan? Hindi po sa kanya yun, sir. Yung meron pa siya isang live na umakyat sa office na yung sa kanya yata yung buong building na sumaludo pa yung mga gwardiya roon sa kanya na sabi niya, ito ang office ko. Sa kanya ba rin yun o hindi rin? Hindi ko lang alam yung sinasabi niyo, sir, na na particular na video na yan. Pero yung sinasabi niyang office niya, sir, hindi sa kanya yun, sir. Hindi sa negosyo niya, hindi under his name. So, hindi sa kanya yung sinasabi niyang bahay sa Green Meadows, yung isang bahay niya pa sa Quezon City, yung mga sasakyan niya, dinadrive niya na Mustang ho yata na kulay puti yun, hindi rin sa kanya, sir? Yes, sir, hindi po sa kanya yun. Hindi sa kanya yun, sir. Putang ina! At ito pa, sabi mo sa'yo nakapangalan, and then bakit itong Audi R8 na ito ay nakasulat BRN08, but hindi FLM08? And all of a sudden, ibang tao ang nagbenta ng Audi R8 na iniyayabang mo. Napakasinungaling mong talaga na! May sarili kang mundo, oh! Okay ninam! Okay, ninam. Putang ina! Sa'yo, pag kinontent mo ko, maraming manonood kasi sikat ako. Oo. Pero ikaw, pag kinontent kita, walang manonood, pangit ka kasi. Bonjing ka. Mukha kang bongguloid. Tingnan mo naman, FLM, ang views ko. Kaya nandyan ka o wala, consistent yan. Yung 3 million subscribers ko, FLM, talagang iginapang ko yan. Totoong subscribers yan. At ramdam mo yan. Alam mo ba na kahit saan ka sa Pilipinas, hindi ako nagyayabang kasi na-test ko na. Kahit sa ibang bansa, marami ang nagpapapicture kay Makagago. What's up, man? Alam mo kung bakit? Kasi natuto nila akong mahalin at respetuhin kasi ako ang tunay na batang social media at hindi ikaw. Okay? 17 years old pa lang ako. 33 na ako ngayon ay nasa social media pa rin ako. Hi. I think I know how the game goes. I think so. Alam ko siguro kung paano to nagwo-work. Ang tanong, kaya mo ba? Yung mga taong katulad mo kasi, nakaharap ko na yan sa social media. Promise, man. Ang tanong, yung katulad ko ba, nakaharap mo na sa social media? Pinakita ko lang kanina na peke yung mga titulo na iyong iniyabang. Sabi mo, i-check ko sa RD.
Di chinek ko sa LRA. Which mas matindi yun. Ha? Ano na? Akala mo ba ikaw na may connection? Ang hina ng connection mo, LTO lang. Ayan, yung pinagtanungan mo na wala ng trabaho. Palakpakan ang putang inang yan. Ano? Ang lupit, di ba? Kita mo yon? Oo. Merong humahabol dyan sa titulo mo kaya hindi pa nilalabas ang titulo mo. Yung titulo mo naman sa QC, Mr. FLM, hindi ko pwedeng ilabas dito, may iba nang nagmamay-ari. Kawawa ka naman. Very delusional. Maikipaglaro ka sa akin ng labasan ng mga info, data privacy, kamo, di ba? Nagtatawag kayo sa LRA kasi Data Privacy Act daw yan. Kasalanan mo yon. Ikaw ang unang naglabas ng mga tao na wala namang kinalaman dito. Yan ang problema mo ngayon. Kasi dahil dyan, nanalo ka ng infinite content. Palakpakan ang putang inang yan. Kung hindi nyo na itatanong, eto, babalik tayo. Bago kita napansin, tingnan mo naman ang views mo. Tas nung napansin kita, tumaas ang views mo. Pero, nung nalaman na talaga ng mga tao yung tunay na ikaw dahil you've been exposed big time, man. Big time. Tapos na ang Norman Mangusin, man. Finished. Kailangan mo na ulit magpalit ng pangalan. At mukha, this time, okay? Eto yan, mga kahombre ko. Tingnan nyo naman ang nangyari sa views niya. Diba? Ang lakas. Ngayon, nung na-expose siya, humina na naman. Wala. Sasabihin mo pa na ikaw, yung motibo, ba't ako malakas? Kulang ka talaga sa research. Oo. Kulang ka sa research, boy. Naku! Ba't mo ganyan? Winawasak mong mag-isa ang iyong sarili. Hintay mo, darating ako dyan sa San Pablo. Maghintay ka labang. Oo. Darating ako dyan. Kung darating ka sa San Pablo, mag-ingat ka. Hindi friendly ang mga San Pableño sa mga tulad mo. Kasi kaming mga San Pableño ay marunong rumespeto sa bawat isa na aming kabayan. Mag-iingat ka sa wini-wish mo. Okay? Good luck. Hanapin mo ako sa San Pablo. Everybody knows me. Everybody knows where I live. Ha? Hihintayin kita, ha? Baka mamaya puro ka lang salita. Taga-triangulo ako eh. Ayan, tanong mo pa. Puntahan mo ako sa triangulo, ha? Hanapin mo ako. Hanapin mo ako, makikita mo ako doon. For sure. Ha? Makikita mo ako sa triangulo. Gusto ko puntahan mo ako doon. Malapit na lang ako doon. Makikita mo. Tingnan mo. Tingnan mo. You'll see it yourself. Hindi ako nagbibiro, man. You'll have fun. Magkakaroon tayo ng ligaya, man. And finally, hopefully, doon na kita abutin at ikaw ay yayakapin ko. Yayakapin lang naman kita. Kaming mga San Pableño ay mababait. Mababait kami mga San Pablo. Maganda mo ako kape, ha? Bahilig ako sa kape. Ha? Talagang bibigyan kitang kape. Alam mo yun, man. Paglalaroin kita ng cards, papasugalin kita doon. Kompleto yan. Ako bahala sa'yo. Man, punta ka sa triangle, hintayin kita. Hintayin kita, baka mamaya puro ka lang trash talk, hindi mo naman gawin. Ha? Hintayin kita. Mag-live ka para alam ko. Okay? Pero magpasalamat ka. Magpasalamat ang pamilya mo. Wala kang inabutan kahit isang tao ko na naiwan dun nung panahon na pumunta ka. Kung meron, hindi ka uuwing walang putok sa ulo. Inag-ina mo. Grabe ka naman, Mangusin. Death threat din to. Anong putok sa ulo yun, ha? Natatakot naman ako. 2 oras at kalahati ako, hindi mo pa ako naputukan sa ulo. Ay, nako. Kita mo na. You actually want me dead.
Nakakaawa ka naman. Nakakaawa at nakakatakot ka naman. Ba't mo naman ako gustong mawala sa mundong ito? Ako lang naman na nag-e-expose ng katotohanan sa'yo. Dapat nga matuwa ka. Kasi at least, nagiging malinis ka na sa tao. Ayun yan lang. Sa expense ng kabulastugan mo, di ba? Oo. Which kabulastugan mo ay ikaw. Ikaw yon, totally ikaw yon. Ay, nako, Mangusin. Grabe to. Tsaka papuputokan mo pala ako sa ulo, ha? Boss, Shopee lang daw yung relo mo. Ayan, tignan mo, oh. Oh, Shopee ba? Oh, ayan, oh. At least yan, ako may-ari. Oh, ayan, oh. Alam mo ba kung magkano to? Oh, solid gold yan. Solid gold. Oh, ayan, oh. Solid gold yan. Kinang-ina mo. Oh, solid gold yan. Ayan, oh. Solid gold. Oh, solid gold yan. Kinang-ina mo. At least to, mas mahal pa to sa Challenger mo. Po, kinang-ina mo. Ito, mas mahal pa sa Challenger mo. Oh. At least to, binili ko cash. Ikaw, yung Challenger mo, utang sa bangko, hindi pa ikaw ng utang, babae pa, puking ina mo. Usually, ang relos ay status symbol, mga kahombre ko. Saan mo kailangan ng relos? Meron ka bang mga ka-business meetings? Meron ka bang mga negosyo o kumpanya? Bakit ka may relong ganyang kamahal na 40 million? Saan mo yung ginagamit? Alam mo, Norman, huwag mo kaming lokohin. Lahat ng relos mo, peke. Eto, real talk. Eto lang relo ko, oh. Eto lang. Ano ba to? Apple Watch. Yung pinaka-latest to. Oh, ayan, relo ko. Apple Watch, di ba? Mas mahal pa to sa 40 million puno mong relo. Real talk. Ako, Norman, wala ako niyan. Yung mga ganyang relo na pang yayamanin, wala akong ganyan, man. Ayan lang relo ko. Literal, mga kaombre ko. Mapapansin nyo yun, paulit-ulit sa mga video ko. Ito lang suot ko. Kasi hindi naman, wala akong pakialam dyan. Yung totoong may kaya sa buhay, hindi na kayo para mag-flexing ng ganyan. For what? Bakit? Anong gagawin sa relo? Kakainin? Ha? Nangungutang ka nga ng 300,000 kasi wala kang pambail. Pare naman, lalabas na ako. Okay na lahat ng kaso ko, magde-bail na ako. Wala akong kapera-pera dito. Nahihirapan ako, pare. Okay na nilakad na niya lahat. I'm good to go. Pare, lalabas na ako, good to go na. Hindi ako makalabas, wala akong pambail doon sa isang kaso ko, pare. Pare, hindi naman 2 milyon, pare. Sabi ko, 300,000 yung nagpapahingi ako para hindi makalkal yung cellphone ko. Tapos siguro siguro Martes ng hapon, kailangan niya at least mga 1 milyon. Tapos nababailan lang ako. Kung ano yung sobra, isosoli ko sa'yo. Nagets mo ako? Pare, lahat ng laban mo, hindi kita iniwan. Pare, huwag mo ko iwan. Alam mo ba, para makatawag lang ako ngayon, kailangan ko ng 10,000 para makatawag ng 15 minutes. Ganyan kahigrat yung inaabot ko. Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Meron bang ganyan na nagmamay-ari ng 40 million pesos na relos? My goodness, man. Why? Why are you doing this? Why are you putting yourself sa pinakamatinding shame ng buhay mo? Wow. Crazy. Kinang-ina mo? Po, kinang-ina mo, binabahig mo pa. BDO Unibank, hulugan at babae yung nangutang. Sabihin na natin asawa niya kung asawa niya. Pero po, kinang-ina, kinlame niya kanya. Oo, ang liwanag ko, paano mo ibabahig yan, pare naman, oh. Ang bobo mo naman, po, kinang-ina mo, magbasa ka. BDO Unibank nga may-ari, hindi pa siya. Kinang-inan to, at least ako yung makasasakyan ko, pag sinabi kong akin, nakapangalan sa akin. Oh, buhaw-buhaw pardos na, binabahig mo pa, po, kinang-ina mo, hindi pa nga bayad. Po, kinang-inan to, hindi pa nga bayad, gonggong. Naintindihan mo, hindi mo pwede sabihin sa'yo kung hindi pa bayad. Utang, alam mo yung utang, oh. Utang pero hindi pa sa kanya nakapangalan. Hindi pa nga bayad, pero kung ipagyabang, that's Challenger ko, po, kinang-ina mo. O, paano mo ibabahig yan? BDO Unibank ang may-ari. Po, kinang-inan to.
Sabi mo, utang yung Challenger. Ayan ang ORCR ko. Fully paid na yan. Nagkamali pa yung nawalan ng trabaho sa LTO ng pagsasabi at pagbubulong sa'yo. Tanga ka talaga. Nako. Ayan o. Fully paid na yan. Norman Gusgusin. Nakakahiya ano? Oo. Sobra na talagang kahihiyan mga kahombre ko. Grabe. Hindi makain ang kahihiyan ng hayop na ito. Sobrang lala. Sabi, pero bakit ka namutla nung nasa Tanga! Hindi ako namutla! Gustong-gusto ko ng patayin. Alam mo yon, gustong-gusto ko ng durugin ang mukha. Nagkataong wala lang ako dun. Sabi ko nga, maswerte siya at may isang tao kung wala akong tao kahit isa na natira ng mga araw na yun. Kaya kung meron, inuutos ko na, tiradorin nyo nga sa ulo yung tarantado na yan na madala. Nanlumuha na yung dalawang malaking mata niyan. Alam mo, duwag yan. Walang bayag yan. Oo. Duwag na duwag ang pagmumukha mo dito ah. Ulitin nga natin. Grabe, ang sarap panuurin. Ulitin nga natin yung pagkaputla mo. Grabe, Evelyn. Ulitin nga natin yung part na nasabi yung pangalan ko nung tropa mo. Grabe, laugh trip, man. Tingnan mo yung pagmumukha mo nung i-mute mo. Nakakahiya. Sige nga, Meme God. I-pause mo ha. Yung parte na i-mute niya na. Tas parinig mo tong boses ko. This is the moment where I knew I fucked up. Game over! Duwag! 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 Suntukan pala, ha? Ay, saksakan pang gusto mo, ha? Suntukan nga, hindi ka makapalag. Saksakan pa kaya. Nako! Baliwin mong sarili mo, Norman. Huwag ang ibang tao. Ow! Oo! Kininam! Kininam. Baka gago. Paunang salita mula kay FLM. Pukinang ina mo. So ito, Norman Mangusin. Total naman, kakasukaso na yung ginawa mo na nilabas mo mismo yung details ng aking mahal na sasakyan na pinaghirapan ko the legal way. Okay? Challenger ko. Ito, sampal ko sa pagmumukha mo. Ipasok na natin sa, kasya pa ba sa puwet mo yung buong Challenger ko? Ipapasok ko yung Challenger ko sa puwet mo. Game? Yan ang gawin natin para dahan. Malaki yan eh. Di ba? Naraw-araw ka ba naman sa kulungan? Ay, siya ka. O ayan, ang aking ORCR. Ano naman kaya ang excuse mo ngayon? Ha? Anong excuse mo ngayon? Ha? Huwag mong kakalimutan yung Challenger ko, ha? Isama mo itong isipin na ito sa'yo sa impyerno, Mangusin. Nakakahiya, no? Hiyang-hiya ka na, no? Nako. Sabi pa ng mga netizens, now the tables have turned. Dati, binabatikos ni MG yung hulugan na sasakyan ni James Brando na ex-batalyon. Ngayon, nagkiklaim siya ng kotse na di pa sa kanya. Ano na? Nakakahiya, no? Eto, merong matalino, mga kahombre ko. Ayan, matalino yung comment na yan sa'yo. Sayang naman. Hindi mo binabasa yung ganito matatalinong comment. Hindi tuloy naladagdagan ng talino utak mo. Hindi sanglayan.
loan yan. Ganyan talaga mga negosyante. Ibig sabihin, yung bank ang nag-approve ng loan nila sa sakyan na kinuha nila. Ang owner, asawa niya, co-maker si MG. Huwag mong bantaan na patitira mo. Baka ikaw ang magulat, bumulagta ka na lang dyan. Hindi mo kilala pamilya ni MG at asawa noon. Ang talino nito. See? This netizen actually know me. Uulitin ko mangusin. Ang buhay ko ay bukas na libro. It's online. Makikita mo. Grabe. At sabi mo, ikaw ay may abogado na nagsasuggest sa'yo na okay lang na mura-murahin mo ako, basta ang mahalaga, huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Ina-advisean ako lagi na abogado ko na huwag kang gagawa ng bagay kung saan pwede kang makulong. Okay lang yan, magmura ka na magmura. Wala kang binabanggit na tunay na pangalan. Yan, okay lang yan. Okay lang yan, murahin mo ng murahin, sabi na abogado ko. Pero huwag kang gagawa ng hakbang na kung saan pwede kang makulong. Ay siya, ay ikaw ay tunay na baliw. Hindi ako naniniwala na nagtanong ka talaga sa abogado. No. Lahat ng lumalabas sa bunganga nating mga influencers ay automatically pwedeng maging libel. Okay? Depende na lang yon kung papaano yon isusulat ng magkakaso sa'yo. It doesn't matter. Lahat. As in lahat. Eh, ikaw sabi mo, kasi di mo nababanggit pangalan ko, eh, syempre, automatically, that's for me. Sino ba si Makagago? Automatically, alam na ng mga tao sino si Makagago. Okay? Authenticated yan. Ako si MG. Alam yan ng tao. At syempre, hindi lang yon. Binanggit mo naman pangalan ko eh. Ako po si Makagago, si Mark Jason Swalisal-sal. Nakuha mo? Ako si Mark Jason Swalisal-sal. Ayan, Makagago. Mark Jason Swalera. Oh, yeah, mukha niya. Oh, yeah, mukha niya. Tignan yung mukha. Puro laki ng katawan at laki ng bunganga. Ang poki ng inan to. Oh, kininam. See? Grabe namang utak mo. So, pwede kang makasuhan. Bakit ka ba takot na takot makasuhan? Parang lagi mong inuulit-ulit yun sa mga video mo. Ako talagang nakukuryos sa'yo. Ba't ka takot makasuhan? Ha? Talaga bang may trauma ka na sa inidoro? Talaga bang may trauma ka na? Ha? Dahil sa nangyari sa NBI na ikaw yung nagreklamo tas ikaw yung nakulong? Huwag ka mag-alala. Fair naman akong lumaban. Pag social media lang, wala namang problema doon. Alam ko naman na free punch guy ka eh. Kahit ano na lang pwede naman sabihin sa'yo. Di ba? Yun lang naman yon, di ba? At ako ay sumasagot lang sa mga paratang mo. Isipin mo, araw-araw mo akong minumura. Abay, natural na ide-defend ko ang sarili ko. Kasi malicious ang pinaggagawa mo sa akin. Abay, kailangan ko i-defend ang sarili ko. At tandaan mo to, mangusin. Bilang influencer, sa korte, mahirap ipaglaban yan. Nagtatrash talkan tayo, nagsasagutan tayo. Pag influencer sa influencer, ang hirap manalo sa libel. Legit yan. Kasi wala Influencer ka, influencer ako. Ito na lang ang problema mo, mangusin. Yung ibang tao na binanggit mo. At yung sasakyan ko na iyong pinakita sa buong mundo ang info. Yun na lang ang problema mo. Dapat, bilang influencer, maging mapanuri din tayo. May abogado ka, mayaman ka, sabi mo. Hindi ka marunong manuri ng mga bagay-bagay na pwede mong sabihin at hindi mo pwedeng sabihin. Umabot ka sa edad mo na yan ang hindi mo alam yon. Man, wala. Fucking bad. Mga putang ina nyo kayo. Putang ina!